Hello kabayan, magandang araw kabayan. Mag-repair pala tayo niyan kabayan ng quarter panel kabayan. Bago ang lahat kabayan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para more bali repair tutorial and tips kabayan. So, ang repair pala nito kabayan, yung pinakita ko sa inyo ngayon, yung panel na yan, pumasok yung panel, tapos yung pintuan na yan kabayan, bago yan siya kabayan na sikanhan. Sikanhan siya, hindi siya na galing company talaga na pintuan. So, kumuha ng sa insurance lang kabayan. Pero yung nagbayad na pala pa kabayan, hindi insurance to kabayan ha. Ang nagbayad nito yung sakyan na yan, yung may-ari na. Maraming tama yan sa kabayan, maliliit na tama. Pinarepair na rin sa malari. Halos yung pintuan, dalawang pintuan, tapos yung panel, tapos sa kabilang pintuan naman, tapos yung rear bumper. Yung kabilang pintuan, dalawang pintuan din yun. Tapos yung fender, tapos yung rear bumper, pinarepair din yan. Yung hindi rin na-repair niya, yung sa bumbong, tapos yung sa hood, tapos sa front bumper. Yan lang kabayan. Yan kabayan, nilagay na natin yung bago na pintuan na sikanhan para makita natin yung alignment dyan sa panel. Dyan tayo kukuha sa alignment. Kailangan batakin pa natin yan kabayan kasi pumasok yung panel na yan. So, kailangan nating ilabas natin kabayan. Yan, tatanggalin muna natin yung pintura para didikit natin yung panghila. Yan, may portable tayo na panghila kabayan, naka-ready na yan. So gagamit tayo ng MIG para i-welding natin yan. Yan, medyo pa-round kasi yan kabayan, so kailangan natin i-round din natin yung forma dyan para ma-welding. Wala tayo kasing mahaba kabayan para isahan na lang. Yan o. I-welding na natin sa MIG, yan. Spot lang, yan, spot lang. Ganun lang siya kabayan, tapos sabay hila. Yan, mayroon tayong portable din na panghila. Yan, automatic na yan. Yan. Tapos titingnan din natin pintuan para baka sumubra. So, para makita natin yung tamang alignment. Yan. Tapos sabay palo-palo kabayan kasi lumabas masyado yung gitna na yan. Tapos sabay hila din. Ganon ang makita mo naman yan kabayan kung okay na o hindi. Kasi may pintuan, bago naman yung pintuan. So kailangan natin i-setting yung pintuan na bago para makita natin yung alignment. Tapos yan kabayan, pumasok yung medyo yung sa may loob. So pag pinturahan yan si kabayan, kailangan tanggalin natin yung pintuan ulit. Tapos yung sa harapan din kasi pumasok yung tama, kailangan pinturahan dun sa loob. Tapos tanggalin, tapos mag-welding ata ako ulit dyan kabayan para kasi parang lubog ata yun sa baba. Okay na. Yun na kabayan, i-welding ko yung nabutas pala yan sa kabayan. Tapos i-welding natin yung butas kasi kabayan, kailangan takpan natin ulit yun, tapos lilihain natin. Yan, ganun lang kasimple mag body repair kabayan. Kadalasang bangga naman yan kabayan, mga ganyan lang kabayan. Yung fender, yung panel, yung bumper, yun lang kadalasang bangga sa kotse talaga. Diba? O, okay na yan sa kabayan, tapos yan, okay na, diba? Makita mo na yung alignment dyan eh. Na pag magpatong ka ng kuhan, pero yung nilagay ko muna dyan kabayan, gumamit muna ako ng fiber. Yan, tapos lilihain natin ng 80. So gamit tayo ng 80, lilihain natin lahat dyan para maglagay na tayo ng fiber. So gumamit muna ako ng fiber bago yung original na pati. Yan, fiber muna yung kabayan. Pero yung fiber pala kabayan, kailangan maganda yung pagkahalo dyan kabayan. Tapos yung hardener, huwag din pasobrahan. Kailangan hinsakto lang yun. Yung hardener, saka yung sa fiber. Tapos haluing maayos. Haluing mabuti para dikit talaga yung fiber. Ganun lang naman yung paggamit sa fiber kabayan. Tapos basta huwag mo lang pasobraan yung paglagay ng hardener. Kailangan tamang tama lang yung timpla. Kasi nasubukan ko yan sa kabayan, madami ata yung hardener nilagay ko, tapos hindi ko naayos pagliha o paghalo. Hindi ko inayos paghalo. Hindi siya dumikit. Matagal siyang hindi talaga dumikit kabayan. Kaya tinanggal ko ulit, tapos naglagay ako ulit. So yun na kabayan, tapos na siya kabayan.
Bilis siya kabayan, di ba? Tapos na agad kabayan. Ito bilis tapos. Yan kabayan, okay na siya kabayan. Di ba? Tinanggal ko yung pintuan. Tapos paano maglagay ng handle? Sa pagtanggal pa ng handle kabayan, kailangan tanggalin natin yung decor sa loob, yung panel niya. Kasi mayroong wire, dalawang wiring yan siya kabayan. Matindi yung Nissan Versa na yan. Kasi dalawang wire dyan. Mayroon kasing pindot yan, press button yan sa handle na yan Tapos, huwag mong kalimutan i-connect yung susian. Kasi yung susian, mayroong susian yan. Tapos, kailangan din natin i-check yung susian kabayan kung nakakonekta ba ng maayos. Yan. Subukan natin yung pag-open. Tapos, yan. Ganun, i-check natin para sigurado. Walang paltos. Yan, diba? Tapos, subukan natin yung susi. Yan. Tanggalin. Box. Ganon siya kabayan para sigurado wala nang balik. Kasi minsan pag makalimutan, mayroon pang naiwan, minsan nga yung glass hindi pa bababa, hindi. Kaya kailangan subukan lahat. Yung side mirror, kung gumagalaw ba yung glass, ganon kabayan. Pag tanggalin nyo kailangan i-check para sigurado. Yan diba? Okay na. So side mirror naman tayo. Paano? Side mirror ganun lang paglagay kabayan May iba yung side mirror din ito kabayan, yung konekta. Mayroong bolt dun sa labas, mayroon din sa loob ng isa. Iba-iba kasi ito, matibay yung pagkalagay nito. Kasi mayroon pang sa labas, mayroon din sa loob. Yung iba kasi sa loob lang, kadalasan sa kotse kabayan, sa loob lang yung bolt na ng side mirror. Tingnan mo kabayan, perfect na perfect yung alignment natin dyan, di ba? Yung panel, tingnan mo panel, so okay yung alignment, yung gap, di ba? Di ba? Yun ang kabayan. Basta maganda yung pagka-align mo bago pinturahan, sigurado pag maglagay ka ng mga accessories, hindi ka na mahirapan kasi na okay na yun kabayan, don't forget to subscribe kabayan tingnan mo kabayan, pati yung bumper, okay yung bumper, kasi yung bumper pinupod natin yung kabayan. Yan, di ba? So talagang enjoy na yung kanya kabayan, yung may-ari diyan.